Yung dati, yung dalawang mag-ama, Tatay Duterte at saka si Prospero Nograles magkalaban. Ngayon naman po, ang susubok mga Lodi yung anak naman. Kaya pala mga idol, panay ikot-ikot ng PBA party list para tumulong, magbigay ng ayuda. Eto po pala yung gusto nilang iparating mga Lodi. Bawat isa ay nakatanggap daw po ng 450,000. Anong gusto nyo baguhin dito? Ibalik yung mga kriminal? Ibalik yung mga rugby boy sa daan? Wag na uy! Kahit pa yan si Carlo Nograles. Sa tingin ko, kaya po malakas talaga ang loob nila dyan. Nasa likod po kasi nila itong si Romualdez. Tama ako, mali! Kahit pasabihin pa ninyo na matanda na si Tatay Duterte, maluwag po naming tatanggapin yan bilang mayor ng Davao City dahil siya ang nagpatino, nagpaayos, nagpaunlad nitong lugar na ito. Kaya wala nang ibang makakapanghawak pa, lalong-lalo pa yung mga Nograles. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Magandang balita po mga idol dahil si Tatay Duterte o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nag-file na po ng COC bilang mayor po ng Davao City. Sa wakas, makakabalik na po si Tatay Duterte dito po sa aming lugar na matagal pong hiniram ng ating bansang Pilipinas para po pamunuan itong magulong bansang ito. Pero eto nga mga Lodi, no, magiging katandem niya po dito si Mayor Baste na magiging vice mayor po niya ngayon pong eleksyon na ito mga idol. So eto ang tanong dyan. Dahil alam naman natin na hindi po talaga kakayanin ni Mix Nograles, sa tingin ko change of plan na po at may nakita po tayong ebidensya na hindi po siya ang tatakbo. Alam niyo po kung sino mga idol? Nograles pa rin po sa tingin ko. Dahil mga Lodi, dito po sa ipapakita ko, isa pong hudyat na meron po talagang kakalaban kay Tatay Duterte na medyo matindi-tindi rin po ito. Magiging magandang laban po ito sa tingin ko kung sakali man. Walang iba po mga Lodi kundi syempre yung lalaking anak ni Prospero Nograles na si Carlo Nograles mga idol. Tatakbo nga po ba siya bilang mayor ng Davao City? Ito po yung naging ebidensyang nakita po natin mga Lodi. Kasi po, si Carlo Nograles mga idol nag-resign bilang CSC chairperson mga Lodi. Yan po ang pwesto na ibinigay po sa kanya ni Tatay Duterte mga idol nung siya po'y namumuno bilang Pangulo ng ating bansa. Pero ito nga po mga Lodi, gawa nga po siguro ng gusto nilang pamunuan ang Davao City, nagbitiw po siya bilang CSC chairperson para po sa tingin ko mag-file po bukas ng candidacy mga Lodi o COC para po pagka-mayor ng Davao City. Ayan mga Lodi, kaya pala puro bigay ng ayuda ito po si Mix Nograles. Siyempre mga Lods, nasa likod po nila dyan si Romualdez. Puro pamimigay ng ayuda. Ang dami-daming perang winawaldas para po sa ayuda. Para lang pala magpakilala sa taong bayan at tulungan na maging mayor ang kanilang lahi. Pero ito mga Lodi para po magkaroon kayo ng idea, punta po natin yung page po ni Carlo Nograles. Ito po yung page ni Carlo Nograles na anak po ni Prospero Nograles na kapatid po niya si Mix Nograles mga idol. Meron po siyang 743,000 followers at tingnan nyo po mga idol. Kumpirmado po si Carlo Nograles nagbitiw po na nag-step down bilang CSC chair ng Civil Service Commission mga idol. Anak ng tinapay, may balak po tumakbo bilang mayor ng Davao City sa tingin ko po. Dahil syempre, iiwan mo talaga yung pwesto kung saan ka man. Naluklok kapag meron kang plano tumakbo sa ibang posisyon mga idol. Mukhang magkakatotoo na yung Nograles versus Duterte part 2 mga idol. Pero sa anak na no, yung dati, yung dalawang mag-ama, Tatay Duterte at saka si Prospero Nograles magkalaban. Ngayon naman po, ang susubok mga Lodi yung anak naman. Parang may gusto talaga silang patunayan kung sakali mag-file to ng COC. Bukas po kasi ang last filing. Kaya malalaman natin kung totoo ngang siya ang tatakbo. Pero makikita natin sa komento mga idol. Good luck Attorney Carlo and God bless you on your new journey. We'll pray for your success mga idol. At reply naman po ni Carlo Nograles yan mga Lodi. Thank you for your prayers and support. Yan.
makikita po natin sa comment section na parang alam na rin po nila na meron pong planong tumakbo bilang mayor po ito si Carlo Nograles. Kaya pala mga idol, panay ikot-ikot ng PBA party list para tumulong, magbigay ng ayuda sa pamamagitan po ng Bagong Pilipinas, Bagong Mukha Ayuda ng DSWD. Ito po pala yung gusto nilang iparating mga lodi. Para syempre, matulungan po ang kapatid ni Attorney Migs Nograles na kung tatakbo man si Carlo Nograles, syempre gagapangin po nila ang mga tao. Ay, binigyan namin kayo ng ayuda dyan ha. Baka hindi nyo naman kami tulungan yan. Hindi na kayo makakaulit. Ayan mga lodi, kaninong pera ba yung binibigay nilang tulong sa mga kababayan natin? Siyempre sa tax po ng bayan yan mga lodi, sa tax po ng ating mga kababayang Pilipino. Biruin nyo mga lodi, ito sabay ta sa pag-uswag sa Davao. Ayan sabay daw po sa pag-asenso ng Davao, parang ganun yung gusto nyo sabihin. Naipamahagi na natin ang seed money capital funds ng ating 7 asosasyon para sa Sustainable Livelihood Program. Bawat isa ay nakatanggap daw po ng 450,000. Kaya tayo po ay nakapag-distribute ng 3.1 million kabuuan para makatulong po sa pag-unlad ng hanap buhay sa ating bayan. Patuloy po ang ating pagsusumikap para po sa mas maginhawang bukas, amping kanunay. Wow, grabe yung pamumudbud po nila ng mga ayuda-ayuda dyan. Yung mga pagtulong. Yun po pala mga lodi, yung ibig sabihin nila dyan, meron po talaga silang plano dito po sa amin sa Davao City. Kaya tinawag po lang, sabay ta sa pag-uswag Davao. Bakit hindi ba maasenso ang Davao? Anong gusto nyo baguhin dito? Ibalik yung mga kriminal? Ibalik yung mga rugby boy sa daan? Wag na, uy! Kahit pa yan si Carlo Nograles, hindi po niya kayang hawakan itong Davao City dahil nga, kung yung tatay niya wala nagawa nung congressman pa siya dyan o speaker, paano na lang yung anak? Diba? Ito, mga lodi. Sa tingin ko, kaya po malakas talaga ang loob nila dyan, nasa likod po kasi nila itong si Romualdez. At syempre, Bagong Pilipinas, Bagong Mukha Administration, lahat po nang nandyan sa Congress, mga busog po yan. Kaya hindi po mamumblema sa pagtakbo, hindi matatakot yan. Nakalabanin po si Tatay Duterte dahil wala naman po mawawala sa kanila. Pera lang naman po ng taong bayan ang gagamitin nila para po dyan sa pagtakbo nila. Tama ako, mali. Gagastos kaya to na sariling bulsa nila, mga idol. Palalabasin lang nila yan na paid for, ganyan-ganyan, paid for friends, donated by ganito. Pero ang totoo niyan mga idol, sa tingin ko lang, lahat lang ginagamit ng mga tumatakbong kongresista, mga senador, na kung sino-sinong nakikita po nating may maanumalyang pamumuhay, pera ng taong bayan po yung winawaldas dyan. Kaya wala po silang pakialam dyan mga idol. So eto Migs Nograles, at saka yung Bagong Pilipinas, Bagong Mukha. Kung totoo man, natatakbo ang kuya mo o yung kapatid mo, si Carlo Nograles, good luck na lang po talaga sa inyo. Dahil kahit ano pang sabihin ninyo, kahit anong paninira pa ninyo ngayong eleksyon kay Tatay Duterte at sa mga anak nito, wala po kayong mapapala talaga. At dahil gusto namin ng Duterte, kahit pasabihin pa ninyo na matanda na si Tatay Duterte, maluwag po namin tatanggapin yan bilang mayor ng Davao City dahil siya ang nagpatino, nagpaayos, nagpaunlad nitong lugar na ito. Kaya wala nang ibang makakapanghawak pa, lalong-lalo pa yung mga Nograles. Kaya kung umaasa kayo na mananalo kayo dito, good luck na lang talaga. Sige, karapatan yung tumakbo, wala kami magagawa. Pero ang akin lang dito, parang lumalabas kasi na wala kayong utang na loob na tinanaw sa pamilya Duterte dahil gusto nyong kalabanin ito. So hanggang dito na lang po muna mga lodi. Abang-abang po tayo bukas kung magpapile po ito si Carlo Nograles bilang mayor po ng Davao City dahil nga po dito sa balitang ito na pagre-resign niya, sa tingin ko sign po ito na siya po talaga ay tatakbo bilang mayor ng Davao City. Kaya hanggang sa muli mga idol, at tabayanan po natin tong balitang ito. Stay safe mga lodi, God bless you all. Duterte pa rin.